Pamilya ng The Missing Bride, abay tila baga nagdadalawang isip bago ituloy ang kasal kay RJ, no, na siyang groom nito. So lahat ng yan at ano na nga ba ang kalagayan ngayon ni The Missing Bride pagkatapos itong makauwi sa kanyang pamilya kagabi mula sa Pangasinan patungo ng Quezon City. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before that, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. So, ngayon pag-usapan natin dahil matapos pong matagpuan na makauwi na itong si Miss Shera De Juan at talagang nagkakaroon po ng investigation patungkol po sa tunay na naganap sa kanya. Kung hindi nyo pa po napanood yung updates natin, bigyan ko lang kayo ng konting kwento patungkol doon dahil meron pong ikinuwento or ibinahagi itong si Shera De Juan na sinasabi niya po dito na may pangyayari sa buhay niya na sumakay siya, ang kwento niya po ay hindi po talaga siya sumakay ng bus, kung hindi sumakay po siya ng SUV or parang mga mga parang FX ganon, 'di ba? Parang SUV siya, personal vehicle yon na sinasakyan ng mga passengers kung saan ka pupunta. Sinabi ni Shera, malinaw niyang sinabi na sumakay siya ng SUV at hindi bus ang kanyang sinakyan. Kaya naman pala kahit anong hanap ng mga kapulisan, na makahanap sila ng mga records kung sino yung mga naging pasahero ng mga bus station doon, kung saan po nakita siyang huli na nakatayo doon sa bus station na yon. So walang makita kasi nga hindi naman talaga siya sumakay. Ang kwento po niya is meron daw taong nagtumutok or tinutukan siya ng kutsilyo or matalim na bagay, itinali siya, and then nakita niya na lang po na madilim ang paligid, which means pwede pong nilagyan siya ng piring sa mata kaya parang ang dilim. Tapos nagising na lang daw siya na nandun na siya sa Pangasinan. Kaya naman, ito pong mga pulis ay nag-iimbestiga sila pero ayaw nilang masyadong istresin si Miss Shera De Juan dahil dun po sa kanilang pagtatanong, makikita po natin sa kanya pong mga sagot na may inconsistency, which means sinabi ng pulis na hindi natin pwedeng paniwalaan agad-agad yung unang statement ni Miss Shera kasi hindi raw malinaw. And according din po dito sa mga pulis na pagkatapos po na makapagpahinga si Shera, pagkatapos po na siya po ay magkaroon talaga ng ng statement, doon po sila magde-decide kung ititigil na nila ang investigasyon patungkol sa kasong ito. Kasi kung meron pong criminal cases or criminal or abduction na naganap sa kanya, ay ito po ay isang seryosong bagay na kailangan pong pagtuunan ng mga kapulisan, 'di ba? Possible po kasi na kung may nangyaring masama talaga sa kanya at may nagbalak talaga siyang i-abduct, or possible din na meron na talagang nangyari sa kanyang masama na hindi pa natin o hindi pa niya ikinukwento sa pulisya. Kasi sabi po ng mga kapulisan ng Quezon City base sa investigasyon, masyado pa pong magulo yung isip ni Shera. Kasi 'di ba sabi nga po, natagpuan po siya na para siyang taong grasa na dahil yung buhok niya gulo-gulo na. Tapos sobrang dungis na ni Shera, sobrang payat, 'di ba? Gutom na gutom, 'yun. Isa rin sa mga nakakaawa na pangyayari kay Miss Shera kasi matapos po siyang umuwi, sinabi niya na wala siyang kinakain for almost how many days? 19 days po siyang hindi kumakain. Ang ginagawa niya lang, umiinom lang siya ng tubig kasi nga lakad lang siya ng lakad. Uhaw na uhaw siya at inom lang siya ng inom ng tubig. So ngayon po, nung ibinalik na po siya sa Quezon City at nakauwi na siya, pinagluto siya ng nanay niya ng kanyang paboritong sinigang, So pagkatapos po nito is nagsuka si Shera. Kaya po siya po ay dinala sa hospital para po siya ay ma-check. Baka daw may something na problema kay Shera. So sabi dito, Shera De Juan, the bride-to-be who had gone missing for 19 days, is now home and has undergone medical examination during which she said she experienced
Nosea, the Quezon City Police District QCPD said on Tuesday. So sabi ng mga pulis na kakaranas daw ng pagsusuka itong si Miss Shera na ikinabahala po ng kanyang mga pamilya. Pero sabi dyan, si Shera ay nagsabi sa kanyang karamdaman sa pagduduwal. Lumalabas na ilang araw siyang halos tubig lamang ang iniinom at kamakailan ay muling kumain na maaaring naging sanhi ng kanyang nararamdaman. So dahil nga daw po hindi kumakain si Shera, puro inom lang, tas nung kumain siya, parang nabigla yung tiyan niya. Kaya doon possible daw na yun ang dahilan ng kanyang pagsusuka. Pero ngayon is chinecheck po siya, baka mamaya buntis na si Shera, 'di ba? 19 days siyang nawala. Shera said she experienced na nagsusuka siya, ganon. Pero natukoy rin na ang kondisyon ay posibleng acid peptic disease or dyspepsia na karaniwang dulot ng hindi regular na pagkain at biglaang muling pagkain. So sabi po ng mga doctors, yun daw yung cause ng kanyang pagsusuka. She was given the corresponding medication for her, yun sa kanyang pagsusuka, na possible nga na acid lang daw yun, ganyan. And of course, the QCPD continuously coordinating with Shera family to ensure her recovery and well-being. In a Facebook post earlier, Tuesday, the Juan fiancé Mark R.J. Reyes thanked the police for their assistance and asked the public to pray for her healing. At this time, we're still fully aware of everything that happened, as my fiancé is not yet able to clearly remember entire incident. We respectfully ask for understanding as we allow her the time and space to recover. Sabi po yan ng kanyang boyfriend. Ngayon, ang tanong, itutuloy po ba ang kasal? Meron po bang kasal ang magaganap? Base po sa interview, dun po sa kapatid ni Miss Shera de Juan, is parang pagpapahingahin muna si Shera. No, parang kailangan munang ma-arrest yung kanyang sakit, yung kanyang mental health issue, kasi sa nakikita po doon po sa mga doktor sa pagsisiyasat po nila na meron po talagang pinagdadaanan. Yung kanyang mental state ay hindi talaga ganun ka-stable. Dahil habang tinatanong po siya, hindi siya yung katulad ng mga normal talaga na pag tinanong mo, sagot agad siya. Hindi. Pag tinanong mo siya, tatahimik siya ng matagal. Ganun po yung narrative ng mga pulis. Tatanungin siya ng mga question, mag-iisip muna siya ng napakatagal. Parang dinadigest niya muna yung sarili niya. Parang iniisip niya muna kung ano yung mga nagyari, kung paano niya sasagutin yon. So, isa po yun sa mga indication na meron talaga siyang pinagdadaanan na talagang kailangan niya ng psychiatrist para po doon sa kanyang pinagdadaanan na yon. So according po sa family is parang hindi muna, wala munang kasalang magaganap. At the same time is kailangan munang magpagaling at magpahinga itong si Miss Shera de Juan, at ipapagamot din po siya sa kanya pong nararanasan ngayon. So nakakaiyak lang na kailangan pagdaanan ni Shera yon, na parang feeling ko matagal niya nang pinagdadaanan yung mga bagay na yon, pero kailangan niyang i-keep sa sarili niya dahil ang priority nila noon is yung kanyang tatay na may sakit, at the same time yung kanyang kasal. Ang tangi lang naman sinabi ni Shera noon na parang mahirap daw palang magpakasal kapag marami kang iniisip. Yun po yung kanyang isa sa mga trigger sa kanya, So, ibig sabihin, totoo talaga na meron po siyang mga nagpapabother sa kanyang isipan. That's the reason why yun yung naging kanyang outlet para po makatakas dun sa problema. Kaya nga lamang is hindi po siya naging maganda. So, ang tanong, ibinigay ba ang reward doon po sa nakakita? And para lang po sa kalinawan po ninyo, yung nakakita po na rider, isang beses niya lang po nakasama. Kasi that time na nakita niya po si Miss Shera, is agad-agad po nilang tinawagan yung yung contact person, Kasi 'di ba parang viral na si Miss Shera eh. So ibig sabihin, wala pong any foul play or walang ginawang masama yung rider na nakakita sa kanya, kasi on that day nung nakita nila si Shera, nung humingi sa kanila ng tulong, hinanap po nila yung contact person na
pwede nilang kausapin para sa kalagayan ni Miss Shera de Juan. Doon po nila nakausap at na video call yung pamilya ni Shera. At about naman po doon sa reward na 150,000, yun pala ay reward na manggagaling mismo sa pamilya ni RJ, sa pamilya ni Shera de Juan. I don't know kung nabigay na po yung reward sa rider kasi wala pong mga updates patungkol dyan. So, sana po tuloy-tuloy na yung pagaling ni Shera at wala po talagang any abduction or any foul play sa pagkawala nito. So, salamat po sa